Formal lang nagpalabas ng precautionary hold departure order mga kababayan ang Sandigan Bayan laban dito kay Senator Marcolita at iba pang tatlong individual. Pero bago ang lahat mga kababayan, sa hindi pa nakafollow sa akin, paki-follow nyo naman ako. At paki-share na rin at comment, like, at suportahan natin mga kababayan ang legit na DDS sa vloggers mga kababayan para dito natin sa social media maipahiwatig ang ating mga saloobin. Ang ating mga panawagan sa kasalukuyang gobyerno mga kababayan. Senator Marcolita, si Attorney Mike Defensor, itong si Joseph Barrias Espiritu at saka si Aristotol Baluyot Biray, silang apat mga kababayan ay nilabasan na ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan. Hinggil dito sa kasong sinampa laban kay Senator Marcolita na itong 75 million campaign donation. Itong tatlong individual mga kababayan ang donors ni Senator Marcolita noong senatorial bid niya. Itong tatlo ay nag-ambag-ambag dito sa pagtakbo ni Senator Marcolita bilang senador. So umabot ang ilang contribution ng 75 million kung saan ito si Attorney Mike Defensor nag-donate ito ng 30 million pesos. Itong si Joseph Barrias Espiritu 25 million at may 20 million naman itong si Aristotol Baluyot Biray. Sad to say mga kababayan na yung mga taong nagbigay sa kanya, nagdonate sa kanya ng pera para sa kanyang kampanya para sa senador mga kababayan ay napasama pa dito sa kasong ito mga kababayan. Plunder indirect bribery itong kaso ni Senator Marcolita at itong tatlong mga kababayan. So napakalungkot isipin ang mga nasa gobyerno mga kababayan, particularly itong Department of Justice at saka Ombudsman, sila naman ang may kapangyarihan sa mga ganitong usapin, lalong-lalo na itong Ombudsman. Nasa kanila naman ang kaalaman tungkol dito. So hindi naman natin masabi na bakit kinasuhan. Kung lumabag sa batas ay dapat lang kasuhan. Subalit mga kababayan ay parang sa tingin ko lang in my own opinion kung totoo talagang pananagutan ng habol nitong mga to, ang dami nang nakulong na mga politiko. Bakit si Senador Marcolita lang ba ang tumanggap ng campaign donation? Halos lahat mga kababayan may mga campaign donation yan. Ang usapin dito kay Senator Marcolita, hindi umano niya diniklara sa Statement of Contribution and Expenditures, SUSI. Nagdeklara siya na zero. Samantalang tumanggap siya ng 75 million. Ang argumento dito ni Senator Marcolita mga kababayan ay natanggap niya umano ang naturang campaign donation bago pa ang campaign period. Pinupursige ito ng Ombudsman mga kababayan. Ang panig din nila ay sitting congressman si Senator Marcolita noong time na yun, bilang isang sagip party list representative noong time na yun na tumanggap siya ng campaign donation na 75 million. So napag-alaman natin na acquitted ito si Senator Marcolita sa Comelec. Itong kaso, the same charges na isinampa laban sa kanya sa Comelec, kamakailan lang, nung nakaraang buwan yata yun, pawalang sala ito si Senator Marcolita sa Comelec. Subalit, ito na ngayon inungkat ng Ombudsman mga kababayan, itong kaso ni Senator Marcolita. Alam naman natin na kritiko ito si Senator Marcolita sa usaping flood control anomalies mga kababayan. So,
alam na natin kung ano bang punot dulo dito, ha? Sa sinasabi ko, kapag accountability, pananagutan, ang habol nitong gobyerno natin, lalo na itong Department of Justice at saka Ombudsman, mga kababayan, ay marami nang nakulong ng mga politiko. Halos lahat. Ha? Halos lahat. Eh, yung 75 million, napakaliit na halaga lang yan kung busisihin lahat ng mga politiko na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa national government position, elected positions. Hindi lang si Senator Marcolita, mga kababayan. So, dito lang, nabutasan lang si Senator Marcolita dito at talagang sinadya talaga nilang silipan ito dahil dito sa pagkakritiko ni Senator Marcolita laban dito sa flood control anomalies.